Ngayon ay magaluto naman ho tayo ng ating pangulam-ulam, ginisang upo. Siguradong ikay magiging magalang, o di ba? Madadlaw sa inron tanan, naway nasa mabuti nga lang ho kayong kalagayan diyan. Maga-maga pa nga lang ay akin na nga pong umpisahan. Sinong kita pamansa na bunga ng upo doon nga po sa likod ng aming bakuran. At dahil tayo ang toka na naman ay magaluto nga lang ho tayo ng simpleng pangulam-ulam. Para naman si pambansa ay meron nga pong uwian na masarap nga po na pananghalian. Siya nga po ay naghahanap ng aming nga pong ikabubuhay na naman. Hinati ko nga lang ho yan at para sa susunod ay meron naman ho tayong pang-ulam-ulam. Mukhang mabarong pa nga itong aking kutsilyo kaya nga po aking pinalitan. Hiniwa ko na nga yan agad at para naman ako'y makaluto na nitong aming ulam. At nagaparingis na nga rin po ako nitong aming super kulan habang nga po ako'y naghihiwa ng aking nga pong agulayin. Hiniwa ko nga lang ho ito ng maliliit para naman madali nga pong nguyain. At kapag nga po ako ang natutoka dito sa kusina, mga luto ko nga po'y puro nga lang patsamba. Napakahirap nga po talaga mag-isip ng iyong lulutuin lalo na kung sa budget ay kinakapos ka rin. Buti na nga lang po at meron pang natirang dilata dito nga po sa aking tagwan. Ito nga po isasahog natin dito sa ating gugulayin na upong magalang. Simple nga lang ho talaga ang buhay nating mga dukha. Abay masaya na nga ho tayo kapag nakakain nga po tayo ng 3 beses sa isang araw o higit pa, o di ba? Basta wag nga lang ho tayo makakalimot sa poong may kapal at lagi nga po tayo magpasalamat sa lahat nga po na biyayan binibigay niya sa atin sa bawat araw. At kahit tayo mahirap lang, ilumapit nga lang ho tayo sa poong may kapal para naman mapanatag ito nga po ating kalooban at para naman hindi nga po tayo mahirapan. O siya, tayo magaluto na nga at para naman hindi tayo maabutan ni pambansa, sigurado tayo makakagalitan pag wala pa nga po tayong nilutong pananghalian. Ay, nako naman. Simple nga lang po itong ating lutuing ulam. Alam nyo na kung paano magluto nga po ng ganito. Sa tuwing nga po tayo magaluto ay sasamahan nga po natin ng pagmamahal at para naman kanila nga po magustuhan. At kapag nga po ikaw ay magluto ng masama ang kalooban, siguradong sakit ang tiyan ng kalalabasan. Ay, ako nga po ay nagmamadali na at baka nga po maabutan tayo ni pambansa. Naku, tayo nga po ay mawawadangan at wala pa nga po tayo nilulutong ulam. Ayan ako naman, buisit. At matapos ko nga po lagyan ng pampalasa diyan, akin na nga po tinakloban. Ako nga po pupunta muna dito nga po sa aking labahan. Ako, tambak na naman itong aming labahan ni pambansa. Bababad ko nga lang huyan muna dyan at aking nga po siyang natutunogan na papauwi na dito sa aming tahanan. Eto, dumiretso na nga po siya dito sa aking nilulutong ulam. Salamat naman sa kanya at ako nga po'y kanyang naunawaan kahit na sa ating katawan ay marami na nga pong kakulangan. At dahil paluto na nga po itong ating nilulutong ulam, ako nga po'y pumunta muna dito sa likod ng aking bakuran para nga po kumuha ng sili at para naman may konting kurot sa ating nga pong lalamunat at nang sila nga po ay ganahan. O di ba? Ay, sana all. Ito nga po ilalagay ko doon sa aking nilulutong ginisa na upon. Ako hindi ko na nga yung pinutol para hindi naman umusok ang aming mga nguso sa pagkain nga po na itong aking ginulay na upo. Ay, nako. Finally, ayan nga po't luto na. Kaya naman, hinahin ko na nga yan doon sa apoy at para naman makaluto tayo ng tunsoy. Nako, hindi nga lang po bigas ang nagmamahal. Pati nga po itong tuyo. Kaya matutuyo din pati bulsa mo. Ay, nako, kailan ba tayo aasenso? Habang lumilipas sa maraming panahon, mas lalong tumataas ang mga bilihin ngayon. Ay, nako naman. Kung noon, makakabili ka ng piso, 2 na. Pero ngayon, mukhang wala ka na ata mabibili sa piso. Mukhang nawawala na ata ng halaga ang piso. Pero hindi ka naman makakabuo ng 1,000 kung walang piso, hindi po ba? Nag-hi na nga po ako at tinawag sila at para nga po kami makakain na. Narito nga po pala si Boy ni Bor, kasalo namin ni pambansa sa aming nga po pananghalian. Sila nga po ay nagtatrabaho dito nga po sa Kapatagan. Kesa naman umuwi, siya na nga po ay nagbaon na lang ng kanyang pagkain para nga po sa pananghalian. At mukhang nagustuhan nga ho nila ito at napaulit pa nga itong aking pambansa. At habang kumakain nga ho sila dyan at naisipan ko nga pong hiwain ito nga pong aking pinya na kinuha nga po doon sa kalibutan. Para naman meron kaming panghimagas dyan. Nilagyan ko nga lang ng konting asin at hinain nga po sa kanila dyan. Kumuha na nga ako ng kapartihan dyan at baka nga po ako'y maubusan. Naku, ito'y paborito ko pa naman. Ay, naku naman. Matapos nga po kami kumain, ako nga po'y nagligpit na nitong aming pinagkainan at naghugas na nga rin ako ng pinggan para naman mabawas-bawasan ng mga gawain ko nga po dito sa tahanan. Kahit ang buhay nga po natin ay may kahirapan na para bang mga manok na kahit isang tuka pero masaya naman, hindi po ba? Matapos nga ang mga gawain ko doon sa kusina, heto't hinarap ko naman itong aking mga labahan at para naman hindi ako abutan ng siyam-siyam. Hindi nga po madali ang trabaho naming mga babae, lalo na kung kami palaging naiiwan sa tahanan tapos sasabihin pa nila na wala daw ko kaming ginagawa kundi humilata laang. Abay, sa dami nga po ng aming gawain ay hindi na nga po namin alam kung ano ang aming uunahin. Maswerte na nga kung meron kang partner na kaya ka nga pong unawain at kaya kang tulungan sa lahat ng iyong gawain.
sampalin. Dito nga sa aking sampayan ay meron nga hong color coding. Naku, ganyan din ho ba kayo magsampay? Yung tipong sama-sama nga po ang bawat di kulay. Ito'y nakasanayan ko na kahit nung ako'y bata pa. Gusto nga po sama-sama ang bawat di kulay para nga po masaya. Sa wakas ay natapos na nga po ako dito sa aking mga gawain at maya-maya nga lang po ay narito na itong aking mga barkada at kami nga po'y magaluto ng ginata na rema para nga po sa aming merienda, o di ba? Sa susunod na nga lang ho yung mga puti at yun nga pinapakahirap kusutin at yan lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!